Nagsasalita niya ng partners dito. Nako, nakakadiri yung presidente nyo sa Pilipinas. Meron pa nga akong audio na tinitira yan sa puwet si Bongbong Marcos. Okay, so hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. Kamusta po kayong lahat guys? Sigurado po ako ay napanood na po ninyo yung revelasyon ni Senator Amy Marcos kagabi mismo sa rally po ng INC. Sinabi niya po doon at inamin po niya na etong si PBBM at si FELIZA ay totoong gumagamit po ito ng coke. Ano ba naman yan? No, may presidente pala tayong adictos, binidictos, madaling salita. Tama nga pala talaga etong mga revelasyon ni Maharlika, o diba? So ito na nga po guys, no, si Dean Chase ay kaagad namang nagsalita matapos po niyang mapanood etong revelasyon ni Senator Amy Marcos kagabi. Ayon kay Dean Chase, etong si PBBM at si FELIZA ay totoo nga daw itong pumupunta sa Amerika para magpa-party-party. At hindi lang po yan. Narinig po ba yung intro na ayon? Diyos ko po. Sabi niya Dean Chase na kapag sabog na daw itong mag-asawang ito, ay nagsasalitan daw po yan ang mga yan. Alam niyo na po kung anong ibig kong sabihin na nagsasalitan. May ganun ba guys? Pwede ba yung ganun? Magsasalitan? Yun po, no? Sabi ni Dean Chase ay itong si PBBM ay pag mag-trip daw ito, nagpapatira daw po ito sa puwet. Nagpapatira sa puwet? So ito guys, panoorin po natin ang video ito, pati rin po ang reaksyon and opinion ni Maharlika patungkol sa mga revelasyon ni Senator Amy Marcos. Ito, sabayan niyo po akong manood. Oh, anong sinasabi namin ni Maharlika this entire time? Diba? Nagkamali ba kami? Addict talaga yan si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Nagdodroga yan. Pumupunta yan dito sa Amerika para sumali sa sex den. Pumapasok yan sa mga sex den. Nagsasalita niya ng partners dito. Nako, nakakadiri yung presidente nyo sa Pilipinas. Meron pa nga akong audio na tinitira yan sa puwet si Bongbong Marcos. Nakakadiri, nakakahiya, nakakasuka. Diyos ko Lord. Yan ang sinasabi namin this entire time kami na Maharlika. Hindi kami nagkakamali. Hindi kami fake news. Ilang beses namin sinasabi yan. Ngayon, ano pa bang kailangan nyo mangyari? Kapatid na mismo ang nagsabi na addict yan. Nagsasalita niya ng partner, sumasali yan ng sex parties. Nakakadiri. Mag-asawa ang tatandaan nyo na po. Ka-Ernst, ka-Abnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado. Senador Manong Dante Marcoleta. Manong! Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Mahirap talaga kasi kapatid niya yan. Pero noon pa man, alam ko walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaunahin ninyo sa gitna ng magsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong hihingi ng paunahin. Hindi yan ang kasalanan sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Teka, bago natin ituloy, mga palangga, huwag natin kalimutan yung nangyari dito sa Beverly Hills. 'Di ba? Nitong March. Huwag natin kalimutan na mismo ang undersecretary nila na si Dina Arroyo Tantoco ay talagang nahuli at umami na sila ay tumitiran ng pulburon. Kaya nga namatay yung asawa ni Dina Arroyo Tantoco na si Paulo Tantoco. So, kung hindi pa maniniwala ang taong bayan sa yung mga kapulisan, ang mga kusanduluhan, tignan natin. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino, bata pa lang
kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Okay, bata pa lang sila, alam na ng pamilya ang problema sa kanya. Naalala ninyo yung in-expose ko sa inyo na nung mamamatay na si Marcos Sr. sa Hawaii, ay hinanap pa nila si Bangag Jr. dahil nagbabangag kung saan-saan napupunta. Sinabi ko yan sa inyo. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Oh my God. So isang malaking international news na siguro ito. Hindi pa ako nagbabasa ng news. Now, Daryl Yap, naririnig mo ko. So siguro naman pwede mo nang sampalin yung mga trolls mo, yung mga alpot mo na tagapagtanggol mo, di ba? May statement pa dyan si Daryl Yap na sinabi ko na sinabi sa akin ni Daryl actually na ang tungkol sa pagpupulburon ni Bangag Jr. na magsasalita na sana si Amy Marcos nung last year pa lang. So lahat ng sinabi ko po sa inyo dito ay pawang katotohanan lamang. Mismo yung mga taong involved ay sila na ang nagsalita na tama si Maharlika. Katulad ni Zaldico at katulad nito ngayon ni Amy. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Bomba ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Diba? Nabuhay kami magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang magtulong sa droga. Grabe, imagine mo. Ibig sabihin, mga palangga, habang, binubuntis pa lang yung mga anak ni Lisa Tanas na ni Bangag mga adictus, kumbaga nananalaytay na talaga sa dugo yung pulburon. Kaya no wonder ganyan yung kanilang mga anak. Mga inutil at kumakain lang galing sa nakaw sa pera at talaga mga adictus. Kung tama si Cathy Binag na nag-aadikto sila pare-pareho. Dahil tama si Cathy Binag sa kanyang revelasyon na inalok siya. Do you want? You want? Diba? Inalok siya. Balikan niyo yung video na yan. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya napapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siya magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa pag-isip pa lang sa mga kasabay ng almusal, mariwala pala. Oh, kita mo yan? Diba? Grabe. Anyway, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. sa The Court. Okay? Kung saan sila tumitira. So nagkamali ba si Maharlika? O mag-sorry kayong lahat nang nagmura sa akin. Magsulat kayo dyan. Ito na ang araw ng bindikasyon. Dahil lahat ng sinabi ko patungkol sa korupsyon, patungkol sa pag-deliver ng pera, kasi saldi ko, pinatotohanan na. Now, si Marcos, pinatotohanan na tama lahat ang sinabi ni Maharlika. Tulad lang ang ako, kinastigo ko ang mga pagkalan niya. Ang nasirang si Bong Dasa,
Tingnan mo, Inigo, Anton Lagdameo, asawa ni Don Solueta, magsalta ka na rin doon. Dahil nakikinabang kayo sa pera ng bayan, sa sweldo pa lang, kaya dapat talagang tanggalin na ang bangag administrasyon na ito. Ano? Nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituloy ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lahat nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Si Inigo Zubel, okay? Yan ang sinasabi niya dyan. So mga palangga, tama yung statement ko sa inyo na talagang hindi na nag-uusap si Amy Marcos noon dahil nga hinaharangan ni Lisa Tanas. Dahil nga, ayan, sinabi niya na mismo na pinipilit niyang anuhin yung kanyang kapatid, di ba? Kumbinsihin na magbagong buhay na. Pero sige, tignan pa natin kung ano sinabi niya. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artist. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Kasi sino nagsabi niyan sa akin? Si Daryl Yap. O Daryl Yap, mag-sorry ka sa akin. Nasabi niyo pa sinungaling ako. O ngayon. Maricel Soriano at iba pa. O Maricel Soriano, Pidea Leaks. Mag-sorry kayo kay Agent Morales. Di ba? Kaya sabi ko doon sa Pidea Leaks, Jinggoy, Escudero, Bato, Bongo, Robin Padilla. Kaya nga naman ako galit na galit noon na ipatawag nyo na si Lisa Tanas at si Bangag. Oh, pero ito na ngayon, ang kapatid mismo ang nag-reveal sa katotohanan. Masisinan po kinausap si Pangulong Brody. Halos nanikluhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher. At saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Sinabi ko yan sa inyo na lumuhod siya kay Pangulong Duterte. Okay? Ngayon, pakinggan pa natin. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon, ang natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na magpapadoktor. Kaya kumanta naman ako. Inisip ko, totoo, dahil nakopera na ang tuhog niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na karapalan na nakakain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibis. Okay? Ang pagpapadoktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit ka ng dugo, nagpapag-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit paano, nakikita kami at nakakausap. Sumamba siya sa akin talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya, gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsapwera. Kahit gano'n, nangapanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Okay, ayan, patotoo. Gusto ko lang ano sa inyo, no? Ipakita sa inyo mga kababayan. Ito yung mga conversation namin ni Daryl. Nakapakita ko ng iba dito sa inyo. Ayan. Ang conversation dyan, so si Amy magsasalita na. Sabi ni Daryl, message mo, mga sasabihin mo, magsasalta na siya. Sabi ko, Senator Amy Marcos, aminin mo na sa taong bayan na pulburon adik ang kapatid mong si Bonget. Maawa ka sa bayan kung totoong mahal mo ang bayan. Ayan, nakita niyo yan? Ayan yung message namin ni Daryl Yap. Oh.
Oh, ayan. Kaya naman ako nagagalit sa kanila dahil ginagawa nila akong sinungaling. Pero ngayon, sabi ko nga, vindicated na ako. Ano sabi ni Daryl Yap? Kung totoong mahal mo ang tatay mo, binata pa lang si BBM, naging problema na ng pamilya nila ang pagpupulburon niya. Alam ni Amy yon, aminin niya yon, basta ma-corner siya. Ayan o, Daryl, di ba? This is not the time na para awayan ko sila. Hindi ko sinasabi ko nga, hindi ko naawayan. Daryl, gusto mo pa mag-message sa akin? Sabi pa ni Daryl, tell mo to, banggitin mo. Tapos sasabi mo, hinahamon ko, mga may ganon-ganon pa. Ano ba sinabi dito? Okay, anyway. Kasi nga, ang nagkwento talaga sa akin niya na lumuhod, okay? Na lumuhod si Amy Marcos kay Pangulong Duterte. Walang iba, si Daryl Yap. Kaya nga sabi ko, kailan magsasalta si Amy Marcos? Last year pa. And this is the day. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Okay, tamo, nakaban siya sa Mandaluyong. So lahat totoo, hinanap ko yan. Hinanap ko si Amy, bakit wala siya? Yung pala, di ba, wanted siya kay Lisa. Okay, go. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin. Nung dinidisqualify na siya, halos papakuran ko na sana. Dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi niya lang gusto ko. Correct. Si Amy ang bumuo ng kampanya. Si Bangag nag-a-addictus lang. Okay. So, tignan natin ha. I-analyze natin na ito si Amy bilang kapatid. Maintindihan mo talaga. Dahil lahat naman tayo may mga kapatid na may minsan naliligaw ng landas siguro. So, sinubukan talaga niya. Kaya siya nagmanikluhod. Lumuhod siya kay Pangulong Duterte na unahin ang mga pusher. Unahin mga sindikato kasi yung kapatid niya user lang. The problem, nung naging presidente na, si Bangag, hindi na lang siya user. Siya ay sindikatong, nagdidil na ng pulburon. Dahil tulad ng alitagtag, di ba? Alam niyo yan. Halos lahat. Pinaprotektahan nila yung mga pulburon lord. Katulad ni Mark Anthony Sayarot. Isa yan sa mga expose ko. Tuloy natin. Na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun! Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Dapat ngayon pa lang inaaresto na ng mga AFP at PNP si Marcos Jr., si Lisa Tanas, ang pamilya niya. Dahil nga bawal ang nagpupulburon o kahit anong masamang damo, masamang substansya sa gobyerno. Kung ang mga simpleng mga adiktus sakali ay kinukulong, dapat ikulong na yan, damputin na yan, now na. Pakinggan pa natin. Pero pinaparating sa akin na hindi siya gulong. At minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwala bakit gusto ko maniwala at hindi mawala ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal at takbuhan. Kasi gusto nang kontrolin, kaya malayo sila sa isa't isa dahil kinontrol na ni Lisa Tanas ang pagnanakaw, ang smuggling sa lahat ng ahensya ng gobyerno, pati sa mga online gaming, sa PAGCOR, isa yan sa mga una kong in-expose. The reason why wala na si Amy dyan sa poder ni Bangag based doon sa kanyang statement. At kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Grabe yan, no? Can you imagine that? Tapos si Bangag pa rin ang presidente ninyo. I don't think, di ba, na i-ignore ng taong bayan, i-ignore ng mga makakaliwang grupo, i-ignore ng mga dilawan ang statement mismo ng kapatid. At international news, dapat ngayong gabi pa lang, ngayong madaling araw dyan sa Pilipinas, i-extract nyo na si Marcos Jr. O tragis na yan. Talagang ang mga Pilipino, kung hindi pa rin kikilos, ay ambot sa inyo. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig? Kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan. Kasi bangag-bangag, ngiwi-ngiwi na si Bangag. Kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga.
Hoy, AFP, PNP, puntahan nyo sa Malacanang. Baka high na high ngayon yan at nagpupulboronic session dahil hindi niya kayang tanggapin ang revelasyon ng kanyang kapatid. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niya kumilos ang mga nakalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilulong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipili ko magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihab ko na yan. Pero, tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yun. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tirisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanya pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Oh, manalangin tayo. Asa na ang mga ako Katoliko? Lahat ng mga religious group. Magsisinungaling ba yan? Kapatid yan. Kasama niya, nakikita niyang adiktos yung kanyang kapatid. Alright? So ngayon, AFP, PNP, mag-withdraw na kayo ng suporta sa isang adik na presidente. Manindigan kayo sa bayan, sa konstitusyon, at para sa pamilya ninyo. Pag hindi nyo pa inano yan, talagang dapat ang mga tao ay lumabas na ng bahay. Mahirap sa isang kapatid na gawin yan. Kaya nga ako galit na galit dyan kay Amy Marcos nung last year, even kagabi. Dahil sabi ko, alam na alam mo naman adik ang kapatid mo. At nangako kayo ni Daryl Yap sa mga messages natin, nangako kayo kay Inday Sara na sasabihin nyo na si Bangag ay talagang adik. At ngayon, tinupad naman ni Amy Marcos ang kanyang pangako. Kaya alam ko na masakit talaga sa kanya yan, but never again. No more Marcos after this revelation. And we're still grateful dahil na sinabi ni Amy Marcos ang totoo, na addictos nga, at yun nga, totoo ang sinasabi lahat ni Maharlika dito. Never ever magsisinungaling ang inyong palanggang Maharlika na isa sa lang-alang ang aking buhay, may death threat ako. Patong-patong ang kaso, ginasusan ng milyon-milyon ng Bangag Administration dahil sa expose kong ito, Amy Marcos. Kaya dapat talaga naman tuloy-tuloy na itong tanggalin yang kapatid mo. Hanggang dumating ng 2024 at 2025, yung vision niya na ang dahilan ng pagbahak ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Kasi nga hindi nakakapag-desisyon, parehong adik. Tingnan mo si Lisa Tanas. Adik. Mga adik silang lahat. Di ba? Ay, ayoko na magsalita dahil ako na naman daktak ng daktak since 2022. Sige, yan siya magsalita. Walang accountability, wala na hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Tinamtam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng pagnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Oh, kaya nga, yung tumatawag ng mga dilawan ngayon ay bumabaw na sa kapatid mong adik. Tama ka dyan, Senator Amy Marcos. So, asan na yung mga dilawan? Lenny De Lima, Ontivirus, Kiko Maching, lahat kayo na galit kay Marcos Jr., Marcos Sr. Ito ng pagkakataon ninyo na eko mismo ang kapatid na nagsabi na adik yung kapatid niya at pinamumunuan ang ating bayan. Ano na, Catholic bishops, ano na? Panahon na para sipain ang mga adik sa Malacanang. Mahirap, hindi magsasalita ang kapatid na yan kung walang personal knowledge. At hindi ito first time. Ang dami na nagsabi, 2012 pa lang may record sa PIDEA. Diba na Bangag si Marcos Jr. Ang nangyari dito sa Beverly Hills, yung ang mga grupo ni Lisa Tanas, yung pulburon video na sinabi ko, authenticated yan dito sa California at sa iba pang bansa sa Asia. Tuloy. Nagagamit na nila si Bongbong
si Inday. Yes, 'di ba? Huwag din natin kalimutan si Nikki Coseteng na nagsalita na adikto si Bangag Jr. Kaya ngayon, 'di ba? Dahil in-expose ko, ako talaga ang punot dulo ng lahat ng ito eh. Kaya talaga ako ang pinakamaraming kaso diyan. Target nila dahil ako ang pinaka matapang na nag-expose dito. Kasi kukunin ko 'yan. I will take that credit. Dahil minura, binalahura, ginagunyo kong mga trolls ni Marcos Jr. Sana magising na kayo, mga hayop kayo, dahil itong pinaglalaban ko, kapalit ng buhay ko, kapalit lahat ng paghihirap ko ay future nyo, hindi ko future. So wake up! Okay? Wake up, gising! Itinutulang pa nila si Bongo at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahanga kay VP Inday, sa confidential funds na tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itago na lamang sa ibang bansa. Ang kapagitan ni Bongbong ay... Ang problema kasi din sa'yo, okay, thank you, Amy Mara. Ang problema din kasi sa'yo, pero siguro lahat ng bagay talaga nasa tamang panahon. Dapat may timing talaga. So, maintindihan natin yan. Pero maintindihan nyo rin ako kung bakit galit na galit ako nung pinakidnap si Pangulong Duterte at naghiring-hiring ito si Amy doon sa Senado na hindi niya masabing adik yung kapatid niya. Pero ngayon, nagsalta na siya, edi okay na. Sige, go. Naging kalupitan. Karapalan ng pagkakikip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang buwang ang kahihiyan. Para pang nauulit ang balukot ng kasaysayan tinamas namin noon. 60 Wala na, tapos na kayo. At least man lang, kahit pa paano may nagawa kang mabuti, ay Senator Amy. Tapos na ang kasaysayan ng mga Marcos. Never again. 8 years old po ang nanay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinasiling ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa likinan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking Betrayal of public trust. Bawiin lahat ng mga ninakaw ng Marcos, Romualdez, ng mga Araneta, at bigyan nyo na ng award si Marlica. Koronahan nyo ko. Koronahan nyo ako para naman mapawi yung mga death threats sa akin. Mapawi itong mga kaso, Coronang Rosas. Okay, go. nararamdaman, pero alam ko ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Dahil nalaman ko, pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Talagang tama ang mga revelasyon namin. Alex Samiro, next ka na palangga. Magsalita ka na, sabihin mo na lahat din para todong-todo na to. Lahat ng mga biktima ng Marcos Bangag. Don Solueta, magsalita ka na. Matagal ka na nagtitiis sa kaasawa mong adiktus. Ayan, pinangalanan na ni Amy Marcos. Ulit, military, police, nasaan na kayo? Hindi pa natin alam, baka nasa kalsada na sila ngayon, baka dinadampot na lang si Bangag habang tayo nag-vlog dito. Pinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko nakakapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal. Wala na, Senator Amy. Magpapasalamat na lang kami sa'yo, pero hindi mo na maibabangon ang dangal ng pamilya mong kawatan. Okay? Kaya sa mga palangga ko, kailangan ko ng award. Koronahan nyo na ako. Di ba? Kailangan mapawi yung mga death threats sa akin. Panalo na tayo. Ngayon pa lang, sinasabi ko, panalo na tayo. Sabi ni palangga dyan, bigyan nyo ako ng Gabriela Silang Award. Come on, bring it on. Dahil matatapos na at tapos na
ang bangag na presidente. Ang aking ama. Sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap ko maging mabuting gobernador, tinakawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, Magnanakaw, adictus, kidnapper, tsuktsakera, lasinggera, bawi na namin ang tingin sa nakaraan. never ever na mababawi ang nakaraan at kasalukuyan ay isang masamang omen, bad omen sa bayan kong mahal. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabiko ako maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at nakapagpatupad ng batas. Damputin nyo na! Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo ako mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo ako matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. Tama, ang kalaban ni Bangag ay sarili niya. Dahil sa kanyang kabangagan, ginilubog niya kayo sa baha, nilubog niya kayo sa kahirapan. Kaya talagang dapat pagising natin, wala na si Marcos Jr., nakakadena na mayroong pulburon sa bunganga niya kasama si Lisa Tanas, si Lagdameo, lahat ng kanyang mga gabinete na nagpupulburon. Manindigan na kayo, mamamayang Pilipino, kaya siguro tinapos na ng INC ang kanilang rally ngayong gabi dahil checkmate na. Actually, maya-maya alam ako, may revelation din ako. May alam ako dyan. At nadadaway ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kapuluhan sa Mindanao, alanganing giyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, kalapalan, kahiman, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagsakit sa dating Pangulong matandang may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsagsag ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ayan, damputin lahat. Pati dyan si Francis Lloyd Tichua, si Teddy Boy Locsin, na nakipagsabuatan kay Marcos at saka kay Lisa Tanas na mangidnap ng 2 bata sa Turkey. Yan, isama mo pa yan sana, Marcos. Yan ang sinabi ko sa'yo nung sa The Hague tayo. Okay, wala ka pa rin ginawa dyan sa kidnapping na yan. Alam ni Inday Sara. Pero sige na lang. Okay na, okay pa rin na nagsalita ka laban sa iyong kapatid, yung katotohanan. Pero kulang pa rin. Di ba? Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsahayos ng iyong sariling kalusugan. Baka magpapatiwakal na si Bangag. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget. Kaya ito sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget, magkatatlong taon na tayo hindi nakakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mapapawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura. Ngarag, bangag, giwi. Talaga naman, makakasira ng utak, nakakasira ng bayan ang pagiging adik ng isang namumuno katulad ni Bonget.
na ading mo. Sasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Siya yan. Adictos Benedictos Albatros. Pati Albatros yata tinitira ni Bangag. Pero ako, aling ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ating mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama nyo sa sumubok na sanglahin lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Mahal Nasa ang droga. Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Nasa Washington Post Tama na. na, aling ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya kung umalis tayo sa palasyo, kaya mo paninihawakan ang iyong kamay, huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat. Hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama. By the way, mga palangga, meron bang alam dyan sa Wikipedia? Bigla ko lang ginugel yung Pulburon video. Sino marunong mag-edit dyan? Ayan na pala, oh. Nasa Wikipedia yung Pulburon video. The Pulburon video is a video published on July 22, 2024, purportedly depicting Philippine President Marcos Jr. snorting Pulburon. The video has been found to be a deep fake by both Philippine government law agencies and independent fact-checking bodies. Oh, edit nyo yan, mga palangga, na teki. Ayan, oh. Oh, deep fake daw. Ngayon ang sinasabi dito, target, Marcos Jr., first reporter, Claire Contreras. Tama naman yan. Paki-edit nyo nga yan. Di ba? Yung mga magagaling dyan sa Wikipedia, hindi ako marunong yan eh. O, anong deepfake ngayon? Niyata na sa Wikipedia na pala, accused by Maharlika and Harry Roque. Paki-edit nyo nga pala nga, di ba na-edit yung Wikipedia na yan? Kasi eto na nga yung araw na to. Totoo, hindi deepfake yung video ko, authenticated yan. Hoy! Tulungan nyo ako. Yun na lang ang award nyo sa akin. I-edit nyo yan. Hindi yan deepfake. I-attach yung mga attach yung statement ni Amy at mga reports. Sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin, kasama ko sila ngayon. Nasa history na si Palangga Maharlika, paano ba yan? Diba? Nasa history na ako. Ikwento nyo ako sa mga apo ninyo na may isang babaeng maalindog na nilabanan ang mga demonyo katulad ni Marcos Jr. Yan na lang ang ganti nyo sa akin, Palangga. Bonggang-bongga na yan. Tignan natin. Dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit pagdilim ulit ang lahat. Siguro habang nagsasalita si Senator Amy, no? Talagang tinutusok-tusok. Yung mukha niya ngayon lang natin siya nakita ng ganyan, no? Talagang mahirap talaga sa kapatid yan. But syempre, hindi naman kami gagamit ng emotional appeal. Alam namin, Senator Amy, na nag-conspire ka kung bakit ganito ang naranasan ng taong bayan. But at least nabawasan ang kasalanan mo sa mamamayang Pilipino, yun na lang yun. Pero hindi ibig sabihin na nagsalita ka ngayong araw na ito ay absuelto ka na sa lahat ng kahirapan ng bayang Pilipinas. Kalikuran mo ang iniisip at ipinupulong lang ang misyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Edit nyo na Wikipedia. Now na, please. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang pagbuhusga sa akin. Malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili.
Coronel. Gusto kong malaman mo na hindi na sinusubuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Ayan, umuwi ka na, bangag. You know? Yan, ibig sabihin yan, bumaba ka na. Maganda lang yung pagka-deliver ng kapatid mo. Dahil kapatid ka pa rin niya. Umuwi ka na, umalis ka na dyan, or else kukuyugin ka ng taong bayan. Mamahina alam sa iyong kalusugan. Kaya ko mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpakamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Hindi na yan, mawawala ang droga sa sistema. Nakadikit na lahat sa buong pamilya niya. Alisin natin sa sistema ang bangag mong kapatid. Ngayon na. Ngayon na. Mga military, mga pulis, ano na? Nag-uusap na ba kayo? Tatanggalin nyo na ba si bangag? Dahil recently, kaya naman siguro, nag-tender ng resignation si Bersamin at si Pangandaman dahil alam na nila, di ba, na magsasalita o matatanggal na nga si bangag. Kaya kanya-kanya na yung talon. Kaya sa kabilang bakod, pero siguro naman, alam na ni Inday Sara yung mga strategy ng mga kalaban na ganyan. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malagpasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas. Masaya kang bumabaha ang pulburon. Maging masaya kang sungal-ngalan ng pulburon dahil maraming pinatay ng mga kababayan natin. Lisa Tanas, si Bangag, dahil sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Marami ngayon walang bahay, inanod ang pamilya. Kaya gano'n na lang ang galit ng taong bayan, hindi ka rin namin mapapatawad, Amy Marcos. Dahil hinayaan mo, pinatagal mo pa ng 3 taon. Marami nang nanakaw, marami nang kandamatay. Kaya naman, kahit magsalita ka, ay hindi ka pa rin mapapatawad ng taong bayan. Sabi nga nila, dahil naging kasangkapan ka at naging accessory of the crimes. Kasi maraming crimes. Malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon. At ako, hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Totoo naman yan, dahil kapatid niya. Parang may narinig ako na nagsabi, oh, si Daryl Yap yata nag-record niyan. Oh, I'm so sweet. Normal lang yan. Kapatid niya yan eh. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayo. Alright, okay, kapatid. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay si Marlica.